Tapos, Lumpua. 4 seasons. Akin, 4 seasons. Let's go! Pieces, pwede mag-add. Okay. Tapos pwede na kayong kumain. First time nyo din mag-ganto? Oh. Ay! Oh, yeah. Sorry. Itong pusok ko na to. Hello guys! So ayun, katatapos ko lang maligo and pupunta na ako ngayon sa Cebu. So 3 PM pa naman yung flight ko pero ngayon nasa 10:15 pa lang naman ng umaga. Magko-commute lang kasi ako going to airport. So usually sumasakay din naman ako ng Grab. Pero kung meron akong dalang maleta for example, so syempre ang hirap naman mag-commute kung nakamaleta ka, di ba? So ngayon, backpack lang yung dala ko. So mas madaling mag-commute. So sasakay ako ng MRT. Ayan, kasi kapag Grab sasakyan ko, nasa around 1,300, 1,400 pesos yung fee niya. Pero kapag mag-MRT ako, so hanggang dulo ng Pasay, and then doon na lang ako mag-grab going to airport. So, mas makakatipid ako. So, I'm not sure kung magkano yung total na mga gastos ko. Pero, I think nasa around 300 to 400 pesos. Pero at least, tipid siya by half or more than half. Isa sa mga hindi ko dapat makalimutan kapag nagta-travel ako is extension wire. Yung wire. Tapos yung extension wire na ginagamit ko, meron siyang port para sa USB tsaka sa Type-C na connection. So, dadalhin ko na rin siya. Kasi yung mga chargers natin, hindi naman siya ganun ka-bulky. So, ito yung dadalhin ko. Plus ito. Ganyan lang. So, ganyan na yung magiging forma ko. So, backpack. Tapos, ano ba? Backpack or bagpack? Tapos, tote bag. Which is, ito nabili ko sa Kultura. So, nabili ito sa Kultura. So, wala na ba akong nakalimutan? I think wala na akong nakalimutan. Ayan. Nag-overthink na naman ako. Pero siguro hindi naman to papansinin. Tsaka hindi naman siya ganun kabigat, no? Wala rin naman akong luggage. Alam naman may mga iwan ako dito. Tsaka meron akong jacket dito na susuotin pala later on. Para gumaan din siya. Ayun. Finally, nandito na ako sa airport. So, waiting na lang ako ng boarding. So, 2:45 I think. Di ba sinabi ko kanina, I think around 300 to 400 pesos yung mga gastos ko sa pamasahe, transportation. Pero yung actual na nagastos ko lang, kasi sumakay ako ng bus, 45 pesos, and then MRT, 24 pesos. And lastly, nag-grab ako 164 dun sa may Taft Avenue, sa may last station ng MRT. So, kano lang yun? Computing ko. So, nasa 233 pesos lang siya. As compared kapag mag-grab ako from starting point na nasa around 1,300 pesos. Yeah. So, sobrang tipid. Naiya ako maraming tao kasi pakita natin. Ayan. So, waiting na lang tayo for the boarding. Yay! Yung kanina, di ba merong mga scanner, chine-check yung mga bag. So, kinakabahan ako kasi nakita ko na bawal pala yung extension wire. So, buti na lang hindi kinonfiscate yung extension wire. Kasi nga nagdala ako. Kasi merong mga pictures dun sa
yung mga items na naka-enumerate din ng mga hindi pwedeng dalhin sa hand carry luggage. Ang set lang ninyo ba? Duha ka set. Isa ka drinks. Sprite Coke. In time? Duha ka. Isa ka Sprite. First night in Cebu. And then the Coke Zero then. era. Consistently. Wala daw zero. Walang zero. Regular lang daw. Regular Sprite, regular Coke, tapos isa ka bottled water. Akin, 4 seasons. Bottled water. Tapos Tapos buwa. 4 seasons. Ito ang pangalan nito, Tusklog Buwa. Ito. So ito ay brain. Ano yun dear sa video? Pork brain. Pork brain. Mas maganda daw. Oh, mas maganda daw Tas- pork brain instead of pig brain. Unlimited siya. Hanggang maumay ka na. Hanggang manakit yung dito. Hanggang manakit yung batok. Pero ayan. Tapos ito ay puso. 250 pesos. Tapos meron na siyang utak ng baboy. From there, Pag naubos tong 10 pieces, pwede mag-add. tapos pwede na kayong kumain. 10 pesos per puso naman. Ayan. Kala mo talaga mag-upload. For the preparation. Sorry. First time nyo din mag-ganta? Oh. Ano na siya? Nag-ticket na siya. Pwede ka na. Parang lahat ng event napuntahan ni Den sila. Yung sa USB sa team, kila Ace, tas dito. Ay, oo, yung kinain. Saan mo kumain nun din? Sa ano kami? Sa... Mawa yun? Mawa sa Olive Garden. Ay, sa may activity center, sa may cinema. Ay! Uy, din. Huling-huli sa video. Ano? Ha? Yung sa may mga sa harapan ng NBA. Sige lang. The experience. Parang, ang galing ko. Charing. Yan, pwede. Malakas yung... Go, 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 go. First bite. Bukas magle-lechon tayo. Nag-lechon na kayo? Ay, hindi pa. Bukas pa rin. Kar-kar. Sige, sige. Oh, yeah. Galing naman magluto ni Era. Parang napakainit, no? Mainit. So, ito yung puso. Tulad sa kanila. First try. Reko. Malakas kasi yung ano, yung fire. Sorry, sorry. Ang sarap. Nakano ko yun? Pag may kasama, mas less na nakakaya sa mag-camera. Kanina sa airport, nahiya akong maglawas ng camera. Nag-vlog ka sa naiya? Nilalabas ko pero hindi ako nagpapalata. Happy holiday sa US. Charing. Wala kaming pasok. Night shift. Wala tayong pasok lahat. Pangatlong puso ko na to. So yung puso, rice lang naman siya. Pero nasa may banana leaves. Tapos, dinidip mo dito. Ayan, ito natin. Dinidip dito sa may pig's brain. Ito na lang. Init siya.
Order for Dwayne. Tawal yun. Order for Dwayne. Order for Gwen. Pupunta kami ngayon ng Tops. Nandito kami ngayon, Il Corso, Il Corso. Philippine Best Malls. Kasi meron ditong mga parang night market feel. Tops daw yung bistro. Live. Ayan, may mga store dito. Tapos randomly bigla kaming pupunta ng Tops kasi wala lang. Naisip lang namin. Sakto, matagal pala mag-close yun. Anong oras pa lang naman? Mag-8 pa lang naman. And then, sabay-sabay na kayo babalik. So, sana hindi na traffic. Ganda ng airport dito mga best. So, yan, nandito kami sa may Tops, Cebu City sa may Busay. Medyo foggy, hindi mo makita yung city views, but sobrang relaxing. Grabe. Party eh. Over. Ayan, may sound, meron ditong kumakanta. Punta tayo doon, sa dulo. Tara. Wala talagang view, guys. Grabe. Yes, yes. Bakit walang view? Parang yung sa ano. Dalton! Ayun, ano? Walang view. Pero may city, lights doon ng konti. Pero dahil lang sa sobrang hamog, hindi na talaga siya makita. Sayang. Pero okay lang. At least na-experience na ako makarito sa The Tops. Yeah. Ayun, di ba isa naman yung cruise? Ayun, ayun ba yun yung cross? Hala, Doon tayo galing, oh. Yung may red, tsaka may blue na. Ayun, nakitang-kita na dito yung seats. Ayan. Kanina sobrang hamog. As in, wala kang makita. Pero, dahil naghintay kami, patiently, charis. Ganda na naman. Kung malapit lang yung island ng Samal at ng Davao, ganito ka. Doon sa kalapit. Kung ganito kalapit, oo. Oo. Yung view ng sun. Siguro, Hello, good morning. Ayun, hindi na ako nakaligo kagabi. Sobrang pagod ko. Grabe. Ang saya, kagabi, hindi naman sobrang dami napuntahan, pero parang sobrang nagamit ko yung kahapon ko pagdating ko dito sa Cebu ng 5 p.m. Diretso na agad ako to meet my workmates, my friends. So, ito yung room ko na, ayan, maayos siya, tapos may free breakfast din naman siya. I'm not sure kung buffet, pero let's see later. So, ano oras na ba? So, 7:30 a.m. na. Nakarating ako dito, or nakauwi ako dito kagabi ng around almost 12 midnight na rin. Galing kami kahapon sa Il Corso Mall. Tapos, meron kasi doon parang night market, something ganon na. Tapos, kumain kami ng tusdog buwa. Yun, pig's brain yun. Tapos nagpo-provide sila ng kawali, ng mantika, ng toyo. Tapos dun mo siya imimix, lulutuin mo. Tapos meron tinatawag na puso. Rice naman siya na nasa balat or nasa dahon ng saging. So, 250 pesos siya. And then, meron ka ng 10 puso. And unlimited yung pig's brain. So, pwede kang mag-refill. So, nice try kasi one of the iconic street foods din yun dito sa may Cebu. So, masarap din naman siya. Tapos, after namin kumain sa Il Corso, pumunta kami sa Tops. So, randomly parang, saan yung Tops? Malapit lang ba yun dito? So, pumunta na rin kami. So, siguro mga an hour or more than that kasi medyo traffic ng konti.
So, mga around 8 or 9, nandun na kami sa may tops. So, nagtambay lang kami doon na until 11 p.m. So, almost, ayun nga, 11 p.m. So, masaya rin naman yung experience. So, sa tops nga, kala namin, hindi na namin makikita yung city lights kasi sobrang hamog. Like, ano siya, sobrang hamog niya. Sobrang natatakpan yung city lights. So, minsan may makikita kang konti. Pero, eventually matatakpan na naman. Pero, ang tagal din namin to. Siguro more than an hour kami nag-uusap, nagkwentuhan, nagtatawanan, ganyan. Tapos, eventually, ayun, thanks God. Kasi, nawala yung hamog. So, nakita namin yung city lights. So, naabutan namin yung city lights. So, maganda siya. So, ayun. Very satisfying sa mata. At mas ma-appreciate mo siya kapag, nandun ka. So, kaysa sa camera. So, na-enjoy namin. So, after namin sa tops, ayun, dumiretso na ako sa hotel. So, sobrang na-enjoy ko yung kagahapon. Kasi, yung flight ko, di ba nga 3:30 p.m. Tapos nakarating ako dito sa Cebu ng 5 p.m. Diretso ko ng minute sila. And then, tuloy-tuloy na yun until umuwi ako dito sa hotel. So, dito sa hotel, nag-stay pala ako sa Hotel Pier 4. Dito ako nag-i-stay ngayon. So, ako lang mag-isa. Tapos, dalawa yung beds niya. Ayan, makita ko lang. So, medyo makalat yung gamit ko. So, alam niyo naman kapag nagka-travel. San-san ko sinusuksok yung mga gamit ko. Tapos, ayusin ko na lang. So, everyday din ako nag-ayos ng gamit ko. So, dito sa may Hotel Pier 4, meron siyang free breakfast. I think buffet din naman siya. So, itong room ko na to, so, very relaxing din. Okay siya for me. Tapos, mura ko lang siya nakuha eh. Pero, I'll double check. 1,274, kasama na yung tax. So, not bad, kasi meron na siyang free breakfast. So, one night lang ako dito Tapos, mamaya, magkikita kami ng ka-workmate ko ulit, yung na-meet ko kahapon. Para kakain naman kami ng lechon sa Talisay. So, excited na ako sa may lechon sa Talisay. And then today, wala pa talaga akong specific itinerary. Di ba sabi ko nga, kahapon, gagawa ako ng itinerary sa airport. So, sabi ko, kaso naiya naman ako mag-vlog. Naiya ako maglabas ng camera kasi maraming tao. So, hindi pa ako ganun kasanay. Pero eventually, I think, mag-i-improve naman. And then, ayun nga, nag-try akong mag-check kanina. So, bago ako mag-video habang nakahiga. So, saan ba ako pwedeng pumunta? Kasi parang gusto kong pumunta sa beach. Tapos, may sunset or sunrise, ganyan. So, para mas na-appreciate. Mga ganon. So, para mas na-enjoy ko. Baka pupunta ako ng south ng Cebu. So, wala pa akong specific na napipili talaga. Pero may mga options naman na ako. So, nakita ko lang siya sa Reddit. So, konti lang kasi yung mga parang nag-a-appear kapag nag-type ka ng beaches sa Cebu. Kasi gusto ko, may sand, tapos manonood ka ng sunset, ng sunrise. Kasi, yung mostly nakita ko dito sa may Cebu, sa may southern part, is yung pang-dive. Ayun, so medyo mabato or something like, alam mo yung kailangan mo pang sumakay ng bangka para mag-dive. So, gusto ko maglakad-lakad sa tabi. So, 11 a.m. kami magmi-meet ni Era para sa lechon sa Talisay. So, sabi niya, best yung lechon sa Talisay. And then, after namin mag-meet, siguro mga 1 p.m., mag-start na rin ako magbiyahe papunta doon sa may south. I think, pipiliin ko yung sa may Alcoy. Main resort in Alcoy. Tsaka, naka-sale din siya. I mean, same day kasi siya. So, wala pang nagbubok. Pero bubok ko na. Ayan, book ko after ng video na to. Baka mawalan na ako ng slot. Para mayroong biglaan mag-book. Tapos wala na palang available, di ba? Kasi same day. So, although mura siya kasi, I think mura siya kasi baka wala nang kukuha. Parang ganun. So, kaya parang mas minurahan na lang nila. And then, ano pa ba? So, excited na ako for today. So, later, ayan. And then, tomorrow, I'm planning to go sa may, sikat na lechonan sa Car naman. Ayun. So, again, first time ko mag-vlog. First time ko mag-solo travel. Although may minute ako kahapon, may meet din ako later. Tapos, at least na-experience ko. Masaya naman. Oo, masaya naman.
So, sana magtuloy-tuloy din. So, nag-rent din ako ng sasakyan. So, yung nirent kong sasakyan, dun sa airport na diniretso yung sasakyan. Tapos, dun din yung meeting place namin sa may airport. So, ayun lang guys. So, magpre-prepare na ako kasi mag-almost 8 na. And then, siguro mga 8 a.m. or 8:30 lalabas na ako para kumain. Kasi until 10 a.m. yung breakfast dito. So, ayun lang. See you ulit later guys. Bye! So, ayun. Katatapos ko lang maligo. Ayan. Pakita ko lang yung room. Again, nakuha ko lang to ng around 1,200 pesos. So, sulit na kasi ako lang rin naman mag-isa. So, pagpasok ko dito sa may room, meron siyang dalawang kama. Medyo magulo lang siya pero ayusin ko yung gamit ko. Kasi yun nga, sanay kasi ako nag-ano ng gamit tag dito. Nag-ayos everyday kapag nasa travel ako. Ayan. So, wala lang. Isa sa mga sakit ko yan. Dahil joke lang. Ayun. Dito ha, generous sila sa hangers. So, kasi di ba expected 2 people or 2 persons ng room na to. So, merong apat-apat na hangers. Kasi usually sa mga hotel na puntahan ko, yung mga hanger, dalawa lang. Tag-isa lang kayo. Or tag-dalawa each, di ba? Pero ito tag-apat. Ayan o. So, ayan. Okay siya. So, meron din salamin dito. Medyo nag-moist na siya kasi naligo ako kanina na naka-open yung door. As ayan. Meron naman siyang table dito if in case na kailangan mong mag-work. Tapos may chair din. So, okay dito. So, for the value of money, so sulit na sulit siya, I can say. Tapos, very affordable and pag ikaw lang mag-isa, dalawa lang kayo, so nagta-travel ka madalas sa labas. I mean, nasa labas ka madalas. So, sulit na siya. So, lagayan mo lang talaga ng gamit, tulugan mo sa gabi. So, not bad. Tapos, andito naman yung CR. Ayan. Ayan, merong salamin dito. Tapos, pakita ko lang to Ayan, meron siyang salamin. Tapos meron din naman siyang hot shower. And then, ito yung nabili ko sa Shopee. Lagayan ng mga ko. Ayan. So, facial wash, tapos toothbrush, toothpaste, tapos yung pang-ahit. So, ayan siya. Nakalagay siya dito sa may plastic container para hindi nababasa yung mga katabi niyang mga gamit. Ayan. So, ganyan lang siya. Although, atong nabili ko, parang mabilis siyang mabuksan. Pero, lagyan nyo na lang siguro ng gum. Or parang dapat nakatayo siya dun sa bag mo. Or sa gamit mo para hindi siya nabubuksan. Ito, mas matibay naman yung pagkakalak nito compared dito na parang medyo mabilis siyang mabuksan. Kaya dapat medyo naka-fix din siya sa loob ng luggage mo or sa may loob ng bag mo. Ito naman, lagayan ng sabon. Ayan. Sa Shopee ko lang din naman ito nabili. So, hindi na ako mag-worry na malagyan ng sabon yung mga ibang gamit ko na nasa loob din ng bag. So, ayan. So, iwawash ko lang yung labas nila later on para malinis siya. Tapos, pwede ko siyang punasan. Diba? So, ayun. Going back dito, ayan. Ito yung room. Ayan, dito ako naiga kagabi. Diretso higa na. Wala nang ligo-ligo. Sobrang pagod ko talaga. So, tapos nagdala akong extension wire. So, it's a must kapag mag-travel. Pero yun nga kahapon, 'di ba, chine-check ko or parang tinitingnan ko yung paligid ko sa airport, ganyan. Tapos may nakita akong nakalagay doon yung mga bawal, tapos may mga pictures pa nga. So, bawal yung extension wire. So, kinabahan ako baka kunin yung extension wire. Sayang din naman. So, kung di pwede, okay lang. So, kunin nila, confiscate nila. Pero, at least hindi naman kinuha. So, I think hindi rin naman ganun ka-strict sa extension wire. I'm not sure kung may na-confiscate na silang extension wire before. Pero I think it depends on the airport or it depends sa nagbabantay. Pero, parang essential din kasi siya, lalo na sa ibang hotel, isa lang yung saksakan. Katulad nito, kunyari, dalawa kayo. Isa lang yung saksakan, kaya parang turning round talaga kayo mag-charge. So, meron din akong dalang power bank. Tapos, yung ibang mga USB or yung mga connectors ko pang charge. Ayan, sa camera, ganyan, sa watch. So, ayan. Mag-ayos ako later. Tapos, almost 8 a.m. na kasi. Ayan, 8 a.m., 8:04. So, gagawin ko is kakain na muna ako. Bis muna ako, kakain muna ako. And then, babalik ako dito para mag-prepare and mag-ayos-ayos. Tapos, mga around 10:30 lalabas na ako para pupunta na ako ng Talisay. Ayun. See you again guys later.
Kunin ko nga yung mic ko. Kinukuha ko yung mic para if in case na maingay sa labas. Meron tayong microphone. Ayan. Ayan, secured naman siya. Nilagay ko yung do not disturb para walang magtangkang pumasok. Kunwari may tao sa loob. Hindi, joke lang. Hindi, kasi baka linisan. Para nakakalat yung gamit ko dun. Then meron din pala sila rito ng elevator. Waiting for the elevator. So, let's go sa breakfast. Nagutom na talaga ako. Wala pa lang ako dalang pera na. Hindi ko sure kung wala namang bayad, I think. I mean, tinanong ko naman kahapon. So, free naman yung breakfast. See you later. So, ayun, I'm back. So, sarap. In fairness, sulit din yung breakfast nila. So, meron sila doon soup. So, which is sinigang. Sinigang yung soup nila. Tapos, may rice. Meron silang canton. Tapos, meron ding mixed veggies, ham. And then, ano ba yung nakita ko doon? Atsara. Ang sarap na atsara nila. Matamis-tamis. And then, papaya, then bread. So, I mean, not bad. Not bad for 1,200 pesos per night. So, kasama na yung unlimited breakfast or buffet breakfast. So okay na okay siya. Nahiya lang talaga akong magsalita kasi syempre, may ibang tao, hindi pa ako ganun kasanay. Tapos, ayun. Kaya hindi ako nagsasalita doon habang kumakain. So, at least pinakita ko sa inyo yung mga food na available. So, I think, obviously sa mga hotels naman, binabago-bago nila yung menu nila or bago nila yung mga pagkain nila. So, ayun yung naabutan ko, which is totally not bad. So, actually, nabusog na ako. Nakadalawang rounds ako ng pagkain. Ayun. So, ngayon, it's 8:39. Hindi ko alam kung anong oras ako pumunta doon, pero parang ang bilis ko lang din doon. So, wala pa siguro akong mga 20 minutes. So, ngayon, mag-aayos na ako ng gamit para later, at 10 a.m., makaalis na rin ako dito. Makapag-check out na ako. Nagdala akong laptop. So, naalala ko, yung nag-Thailand ako before, nagdala rin ako ng laptop. Kasi kala ko parang magiging productive ako. I mean, meron pa akong magagawa pagdating sa hotel. Yung pala wala na. So, kagabi, first day ko pa lang naman kahapon. So, obviously, pagdating ko rito, talagang antok na antok ako. Tapos, nakatulog na ako agad. So, hindi ko na-open yung laptop ko. Pero, not sure. Baka mamaya ma-open ko yung laptop ko para makapag-edit ng videos. Pero next time, I think hindi ko na kailangan dalhin yung laptop ko. Lalo na kapag ilang araw lang din naman. So, ayan. Alam mo yun, kahit na naka-tiklop naman ng maayos yung mga damit ko sa loob ng bag ko, parang gusto ko siyang ilabas ulit. Tapos, i-rearrange. So, mag-start tayo sa mga damit. So, again, meron pa akong pang-running dito. Sana magamit ko to. Guys, I'm so proud of myself kasi feeling ko ang dami kong na-unlock. Like for, in this case, na-unlock ko yung pagta-travel or pagsa-solo travel, 'di ba? So, another na na-unlock ko is nag-rent ako ng car. Obviously, yung car na yun is hindi ako sanay kasi ibang sasakyan yung dinadrive ko. Shorts. Yan, ayos na ulit. So, binibilisan ko kasi kailangan ko mag-book ng pag-i-stayan ko mamaya. Nag-jebs na rin kasi talaga ako. Tapos, kinuha ko yung toothbrush. Kasi, syempre, part naman to sa binayaran yung kasi, mali mo magamit ko pa rin talaga siya sa mga susunod. Although, nagdadala naman ako ng toothbrush ko talaga. Tapos,
Ito yung contract sa may sasakyan. Hindi ko pa siya nababasa. Hindi ko nga alam kung anong klaseng gas yung kailangan kong ipa-gas sa kanya. Madaling-madali yan. Nadjijabs na kasi talaga ako, guys. Tapos, tiklopin lang natin. So, hindi ako nakapagdala ng plastic para sa mga used clothes. Pero, gawan ko ng paraan later yan. Tapos, ito, yung pants. So, hindi na ako magpapants sa last day na lang kapag uwi ako na airport. So, sa last day, mag-church pala ako. So, tignan lang natin yung sinasabi dito sa car rental services. I am so proud of myself kasi another unlock na naman siya sa akin. Kasi, hindi talaga ako sanay. At first, yung kahapon, hindi ako sanay na gumamit ng ibang sasakyan. Parang feel ko ang bigat ng manobela. Kasi iba-iba rin naman yung kada sasakyan, di ba? Masanay ako sa sasakyan ko compared sa ibang sasakyan. But at least, na-experience ko siya. Grabe yung kaba ko kasi pawis na pawis yung kamay ko kasi alam mo yun, hindi sa akin yung sasakyan. Tapos, kailangan kong ingatan at the same time. Although yung sasakyan ko, iniingatan ko rin naman talaga yun, no? Pero, this time, hindi sa akin. Kaya, mas kailangan kong mag-ingat. Meron na akong nakitang pag-i-stayan ko. Kanina yung nag-search ako sa Reddit. Ano nga yung nakita ko kanina sa Reddit? Parang sa Alcoy. Ang dami niyang good reviews. Wala, sana mayroon pa. Ngayon ko lang kasi siya nakita. Main Resort and Hotel Alcoy. Magkano kaya to? Parang okay ako dito. Ganda niya. The problem is 6,000 siya per day. Maganda siya. Actually, mura siya kasi good for 4. Good for 4 packs. So, 2 queen beds kapag 6,000 yung weekday rate Monday to Thursday. And today is Friday na yata ngayon. So, 6,500. Pero, paano kapag good for 2? Kahit good for 2 lang. Pero maganda siya. Parang the best. Pero I cannot naman yung parang ako lang mag-isa tapos good for 4 naman talaga siya. So, I mean, expensive siya. So, for one night na hindi ko naman, mamaya pa ako darating tapos mag-check out din ako kinabukasan agad. So, hanap tayo ng mas cheaper. Pero di siya lumalabas sa Agoda. Main Resort and Hotel Alcoy. Meron ako nakita dito, Seaview, Moonrise, and Cafe and Resorts. Okay din siya. Tapos, meron din dito Alcoy Plaza, Eco Park, Cebu. Kaso parang feeling ko, malayo to sa dagat. 690 meters. Isang ikot sa oval yun, nahigit. Yun talaga yung basis. Although mura siya. Tingnan natin yung reviews. Okay naman yung review niya kahit nasa 7.6 siya. Tingnan natin yung itsura ng mga rooms. Oo, okay nga siya. 1.3 lang siya. Last minute booking talaga to. Iniisip ko, meron din another option which is mas mahal siya pero sa picture, maganda yung itsura niya. Tingnan natin dito. Ito naman, 1.9. Let's see kung saan siya banda. Ganon din hindi rin siya ganon kalapit sa beach. Pero may pool naman siya, which is nice. Pero maganda yung view niya ha. Parang ito na lang. Seaview Moonrise Cafe and Resort. So, nasa 2,000 plus something to. Let's see kung magkano yung wind tax. 2,400. Check natin sa Seaview Moonrise Cafe. Wala rin lumalabas Pero sa Allegro, mura lang din Same day talaga nagpaplano Tapos for tomorrow, wala pa rin akong exact plan kung ano-ano yung pupuntahan ko. But basically, manggagaling naman ako dun sa may resort na pupuntahan ko. And then, magdadrive ako 3 hours. Pabalik dito sa may city. Actually, lagpas nga 3 hours kasi dun pa yun sa bandang malapit sa airport. Tama ba? Malapit sa airport yung aking booking. So, ayun. Yung pinaka-cheaper nila, 6.5 for today. Ay, may 4.5. 2.4 versus 4.5. Although maganda naman kasi dito sa may Main Resort and Hotel Alcoy. Hindi ko pa siya napupuntahan pero parang based sa itsura niya, parang sobrang recommended siya. Tsaka malapit siya sa beach. Like, as in, sa tapat lang talaga siya ng beach. Ayan Hindi ko lang carry yung price kasi ako lang naman mag-isa tapos good for 4 siya. Meron siyang good for 3 tapos 4.5. Pero kasi sayang naman, pangkain ko na lang, 'di ba? Pero as in super tapat lang siya ng beach. Pakita ko sa inyo. Ayan 'di ba? Parang maganda siya. Hindi siya parang maganda talaga siya. Tapos yung building niya, yung tapos may pool siya. Ayan ang ganda. Iniisip ko, once lang naman. Matagal na ulit ako makakabalik dito sa may Cebu. Pero ganun naman palagi yung sinasabi, di ba? Ito, kung titingnan mo,
Ang ganda niya talaga. Dagat. Sayang lang, wala kasi akong kasama. Parang kung may kasama ako, parang okay, dito kami. Parang sulit siya for like 1.5 per person. Sulit na sulit. Pero since hindi naman may room, 3 beds, di ba? Another option ko, itong Tig 19. So maganda rin naman yung view niya. Pero hindi siya sa tapat ng dagat So meron din siyang pool. Tapos meron siyang mga kubo-kubo. So I think pwedeng tumambay dyan. Tapos another is itong Alcoy Plaza. So okay rin naman to. So ayan yung room niya. So, mas cheaper nga to. Tapos, may pool din naman. Yung lang, malayo siya sa beach. Itong Alcoy, Seaview Moonrise Cafe. So, ganito siya kalayo. Ito siya. Tapos, makita nyo dun sa may pinaka-part dito. Nandun pa yung dagat. So, lalakarin mo rin talaga. Which is, somehow, okay lang naman, I think. Kasi yung elevated naman siya. Kaya parang yung view mo, makikita mo pa rin talaga yung dagat. Ang hirap pag-decide, 3 yung options. Una, pinakamaganda, main resort and hotel, Alcoy. Maganda siya. Siya yung pinakamaganda for me. Pero expensive. 4-5. Grabe naman kung magpo-4-5 ako, tapos ako lang mag-isa. So, kung may kasama akong 2 kami, or 3, or 4, so parang walang problema. Although tapat na tapat siya ng dagat, no? Ang ganda niya. Tapos, dito sa may sea view naman, sana lang maganda yung moon mamaya. Kasi ito na lang yung pipiliin ko. Sea View Moonrise Cafe and Resort. So, siya, price. Yung check-in neto, 2 o'clock. So, which is saktong-sakto lang pagpunta ko dun. Ilang meters ba to from the beach? Sea View Moonrise. 200 meters from the Tingko Beach. So, yung pipiliin ko ay Sea View Moonrise Cafe and Resort. So, 2,399 pesos siya. 1 night kasama na yung tax. Tapos, ayun. Mayroon naman siyang pool na maganda. Tapos, kitang-kita mo rin talaga yung dagat kasi elevated siya. Tapos, lalakarin mo na lang sa, I think 200 meters nga, papunta sa may beach. Which is not, lalabas ka lang din talaga. I can get back with nothing. Alright, let's book it. So, sa may booking.com, mas mura. Kaya, dun ko na lang siya ibobook. Kailangan ko nang i-charge tong itong BGI ko. Ayun lang, guys. Thank you sa pagsama sa akin. Thank you sa panonood. Sana panoorin niyo yung video ko. So, kahit, i-play nyo na lang para lang mayroon akong viewers. Tapos, umaandar din yung watching hours ko kasi our goal is to document my travel life, my food life, and then syempre to monetize this channel. Ayun. Medyo naantok ako, pero meron pa akong 1 hour. Pwede pa akong makapagpahinga ng konti. Ayan. Sige, bye-bye. Pag-charge ko lang tong DJI.